sa nakaraan at ng kasalukuyan at siyang darating. So meron din po rito dun sa unang Pedro chapter 1 verse 16, sabi tayo daw po ay ang Diyos ay banal, dapat tayo po ay magpakabanal. So hindi naman natin talagang sure talagang basta banal ka na unless na kapag ang Panginoon ay sumaiyo na at andun na yung tinanggap mo na siya bilang tagapagligtas, andun yung pagsunod mo at unti-unti mo nang nauunawaan yung kabanalan ng Panginoon dahil yung Espiritu ng Diyos ay nasa iyo na. Kasi ang Lord ang talagang pinakabanal dahil siya ay walang bahid na kasalanan. Amen? Kaya nga sabing ganon, dahil siya ay banal, dapat tayo ay magpakabanal. At bakit dapat natin siyang purihin at sambahin at dapat siyang tumanggap ng papuri? Kasi po, sapagkat siya ang lumalang, siya po ang nagbigay sa atin ng buhay at siya ang nagligtas sa atin. Amen? Kaya karapat dapat na lagi tayo nagpupuri at sumasamba sa Kanya. Bigyan natin ng sakripisyo ng pagpupuri at pagsamba dahil siya ang Diyos. Ang Diyos ang naglikha sa ating buhay, ang Diyos ang nagpagaling, ang Diyos ang nagbigay ng pang-araw-araw na pangailangan, ang Diyos ang nagpapalakas, ang Diyos ang sumasalat. Kaya lagi nating bigyan siya ng papuri, parangal at pagdakila. At tayo ay lalong may panalangin na magpakabanal tayo sapagkat siya'y banal, maging karakter natin ang Panginoon din. No? Hindi natin siya magiging kamukha, hindi natin alam. Yung karakter ng Panginoon, maging karakter din natin. Amen? So tayo ay tumayo para sa pangbungad na panalangin. Ama namin banal na makapangyarihan sa lahat. Lord, maraming pong salamat dahil ginising mo kami. Iningatan mo lang kami, Panginoon, mula sa aming paghimlay, Lord. Iningatan mo kami, ginabaya mo kami, natutulog kami. Lord, ibinigay na po namin sa inyo lahat. Kaya Lord, salamat sa buhay namin ngayong taglay. Dinagdagan niyo pa. Binigay niyo pa kami ng lakas, sigla, pag-asa, Panginoon. Marami pong salamat. Karapat dapat ka lang purihin, sambahin, dakilain. Dahil kayo po ang Diyos na dakila at banal. Panginoon, marami pong salamat. Salamat, Ama, Panginoon, sa araw na to. At salamat din, Panginoon, sa buhay na ito, Lord, na kami masigla, malakas. Humihingi rin po kami, Panginoon, ng tawad sa lahat ng mga kasalanan, sa lahat ng aming nagawa. Punuan niyo po, Lord, ang aming mga kahinaan. Punuan niyo po, Lord, God, ang aming kakulangan, Panginoon. Humihingi po kami ng tawad, Panginoon, sa oras ito, Lord. Pakalinisin niyo kami, Panginoon, dahil haharap po kami sa inyo ng mukhaan, Lord. Kaya, Ama, sa oras ito, pangunahan niyo po ang bawat bahagi ng gagawin po namin ang second service, Lord. Mula sa umpisa hanggang sa pagkatapos, hanggang mamaya, Lord. Ang pagsama niyo po, Panginoon, ay lagi niyo po, Panginoon, iparanas sa amin ang ipresensya. Pakiingatan, Panginoon, bawat isa, Panginoon, na darating, Panginoon, na kami, Panginoon, sama-sama, sasamba sa iyo, magpupuri, magbibigay ng parangal, pagdakila at pasasalamat. Salamat po, O Diyos, at nawa ang aming puso ay puniin niyo po, Panginoon, ng pagpupuri at pagsamba sa oras na ito. Ito po aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah! Tayo ngayon ay magbigay ng papuring handog sa ating Panginoon na lumikha sa atin, sa langit at lupa, at karapat-dapat lang talaga siyang bigyan ng papuri. Okay. So, sa kanyang presensya, tayo ay magpakababa. Di ba? At idulog natin lahat ang ating mga hinaing, mga nararamdaman o anumang mga sakit at anumang pangamba at balisa sa ating mga katawan, ibigay natin sa Panginoon. Dahil siya ay makapangyarihan at malakas. Siya ang Diyos na
nag-aayos ng lahat-lahat. So, yung paniniwalang ito, paniwala nyo sa Panginoon at pananampalataya nyo sa Panginoon, tayuan nyo po yun. Yun lang. Okay? Huwag nyong i-entertain yung kasinungalingan ng dyablo. Yan ang tandaan nyo. Pag dinadown kayo ng dyablo, sabihin nyo, hindi, sinungaling ka. Ama ka ng kasinungalingan. Ang Diyos ko ay katotohanan. Ang Diyos ko, malakas. Kaya kung na kayo ay naguguluhan, pray, hingiin nyo sa Panginoon ang pangunawa. Amen? The spiritual understanding. Dahil yung ang resulta noon, pag ikaw ay naniwala sa Panginoon, meron kang kapayapaan. Ang dyablo ay hindi nagbibigay ng kapayapaan. Puro yang kaguluhan. Puro ilalagay sa'yo, wala kang pera, wala kang pamasahe, wag ka na munang magsimba. O masakit ang balakang mo, hindi mo kayang umupo na matagal. O meron kang acidity, hindi mo kayang magutom. Ay, tapos ikaw naman, oo nga. Di ba? Agreeing, hindi sa promise ng Panginoon. Agreeing what the devil is saying to you. Now, the only panglaban mo sa kanila, Word of God. If you are not reading His Word, definitely, wala kang weapon. If you are not praying, talagang communication with the Lord, wala kang relasyon sa Kanya na talagang matindi. At the end of the day, you will lose. Manghihina at manghihina ka. And He will pull you down. Hindi mahirapan kang tumayo. Kapatid, ngayon pa lang, ang ating gagawin, pumuri ka sa Panginoon. Okay? The sacrifice of praise unto the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise unto the house of the Lord. And we offer unto you the sacrifices of thanksgiving. And we offer up to you the sacrifices of joy. We bring the sacrifice of praise unto the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. And we offer up to you the sacrifices of thanksgiving. And we offer up to you the sacrifices. Sing it again. We bring the sacrifice of praise unto the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise unto the house of the Lord. And we offer up to you the sacrifices of thanksgiving. And we offer up to you the sacrifice. In Him we live, in Him we live, and move, and have our being. In Him we live, and move, and have our being. Make a joyful noise, make a joyful noise, sing it to the Lord, tell of your love, dance before Him. Make a joyful noise, sing it to the Lord, tell of your love, hallelujah. In Him we live,
joyful noise. Make a joyful noise. Sing it to the Lord. Them of your love. Dance before Him. Make a joyful noise. Sing it to the Lord. Them of your love. Hallelujah. In Him we live. In Him we live and move and have our being. In Him we live and move and have. Make a joyful noise. Make a joyful noise. Sing to the Lord. Them of your love. Dance before Him. Make a joyful noise. Sing it to the Lord. Them of your love. Hallelujah. In Him we live. And move and have our being. In Him we live and move and have our being. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. And we offer up to you the sacrifices of thanksgiving. And we offer up to you the sacrifice. We bring the sacrifice of praise unto the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise to the house of the Lord. And we offer up to you the sacrifices of thanksgiving. And we offer up to you the sacrifices of joy. And we offer up to you the sacrifices of thanksgiving. And we offer up to you the sacrifices of joy. And we offer up to you the sacrifices of thanksgiving. And we offer up to you the sacrifices of joy. And we offer up to you the sacrifices of thanksgiving. And we offer up to you the sacrifices of joy. Praise the name of Purihin ka, Panginoon. You are worthy to be praised, O Lord God. You are our God and our King. Let us adore the ever-living God, and whose unto Him, who spread out the heavens
in the heavens above, and whose greatness is manifest to all the earth. Is our God, is our God. There is no one else. There is none else. Let us adore the ever-living God and render praise unto Him who spread out the heavens and established the earth, and whose glory is revealed in the heavens above, and whose greatness is manifest to all the earth. Is our God, is our God. There is none else. There is none else. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Christ is risen from the dead. Sing, Christ is risen from the dead. Sing, Christ is risen from the dead. Sing, Christ is risen. Sing, Christ is risen. Sing, Christ is risen from the dead. Jesus is reigning as the King. Jesus is reigning as the King. Jesus is reigning. Jesus is reigning. Jesus is reigning as the King. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing
hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. 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 Purihin ka, Panginoon. Dakilang Diyos, thank you, Lord God, for your presence. Thank you, Lord God, for everything you have done to us. Thank you, Lord God, that we are able to come in this place to worship, to adore you, to worship you, to praise you, O Lord God, and to demonstrate, O Lord God, our love to you. Father, touch the heart of each of everyone. And let your Holy Spirit move in their midst. And you said, in Him we live and move and our being. Kaya, Lord, we offer our body, we offer ourselves to you. Maging karapat-dapat ang aming buhay na maging handog na buhay sa iyo. Thank you, Lord God. As you proclaim your love to us, thank you. Thank you, Lord God, for everything. Thank you, Lord God, for all the healing sa kagalingan. Thank you, Lord God, for the provision. Thank you, Lord God, for the strength. Thank you, Lord God, that you protect us, O Lord God, for all the illness, for all the arrows and spear of the enemy. Thank you, Lord God. Thank you, Father God. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. Kakantayin ulit natin yung bind us together. So pag sinabing bind us together, kahit na bagyo ang tumama sa atin, hindi tayo magigiba or tawag ito, ando pa rin yung support sa isa't isa, ando pa rin yung unity, kahit uguyin tayo ng waves or ng anumang bagyo, hindi tayo masisira kasi kapit-kapit tayo. Tama ba? Kung isang tao lang yan, gibain ko siya, matutumba siya. Pero kung marami kayong nakakapit-kapit sa pag-ibig ng ating Panginoon, hindi kayo walang matutumba. Tama? Okay? So, sabihin nyo, Jesus loves me. Okay. Sinabi, ano ko yan, inano ko na lang, ganito na lang. Okay? Yan mo lang talagang magyakap kayo. Okay? Paano tayo ha? Paano tayo? Mga bata, huwag matigas ang ulo. Ang matigas ang ulo, hindi matanda lang. Ha? Sabi na pala, huwag maging bata kayo. Hindi sa, hindi lang sa isip, sa puso. Okay? Jesus loves me. Jesus loves me. Jesus loves me. Jesus loves me.
together. Hawakan tayo ng kamay. Ngayon, maghahawakan na tayo na. Walang buwang. Ito. Lapit lang, lapit. Dito. Yan. Ito. Tayo ka tayo. Yan. O yan. Mag-ano lang, kapitan na. Yan. Ganyan. Para walang ano. Okay? Bind us together, Lord. Bind us together in cords that cannot be broken. Bind us together, Lord. Bind us together, Lord. Bind us together with love. Sing it again. Bind us together, Lord. Bind us together with cords that cannot be broken. Bind us together, Lord. Bind us together, Lord. Bind us together in love. Only one God. There is only one God. There is only one King. There is only one body. That's why we can sing. There is only one God. There is only one God. There is only one King. There is only one body. That is why we can sing. Bind us together, Lord. Bind us together, Lord. Bind us together with cords that cannot be broken. Bind us together, Lord. Bind us together, Lord. Bind us together with love. Bind us together. Bind us together, Lord. Bind us together with cords that cannot be broken. Bind us together, Lord. Bind us together, Lord. Bind us together with love. Bind us together with love. Bind us together with love. Purihin ang ating Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pagkakaisa ng mga anak ng Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord. Ang ganda niyo ang gandang tingnan, parang hindi mabubuwal talaga, ha? Yan ang ano na pwede, we can depend on each other. Why? Because you are, a child of God. Okay, God bless. Praise. Amen! Hallelujah! So, tingnan nyo, di ba? Masaya. Kailangan lagi tayong masaya sa Panginoon. Bind us together. Amen! Hallelujah! Sige po. Nagkakagulo pa sa likodan? Yan. Maupo na po tayo. Iba, mga kapatid. So, lahat po ba tayo pinagpala? Yes, amen. Sa mga awitin pala ng ating Panginoon talaga naman, punong-puno tayo ng kagalakan. Amen. Yes. Hallelujah. Parang lang yata nakangiti-ngiti. Mangiti po. Ayan, kagaganda naman natin. O si Kuya. Praise God. Sino po magkapasalamat sa ating mahal na Panginoon? Ay, eto na. Pagkatapos. Ayan. Ayun, mapagpalang hapon na po ba? Hapon po sa ating lahat.
gusto ko magpasalamat sa Panginoon dahil muli po ay nandito po ako. Talagang hindi po hinahayaan ni Lord na manaig ang kaaway. Talagang papansin po si kaaway talaga. At talaga pong pagdating po namin dito talagang nahihilo po. At hindi ko po maintindihan, pero dahil nga na kay Lord na ako at in Jesus name talaga, hindi talaga mananalo ang kaaway dahil si Lord lang ang inaasahan ko na talagang magpapagaling sa akin. At wala yung hilo na yan. Hindi ko talaga inaalaw na manatili siya sa katawan ko. Talagang in Jesus name po talagang si Lord po yung talagang gusto kong nasa buhay ko at talagang hindi ako pinapabayaan ng Lord kasi marami na pong pagsubok pero talagang andyan ang Panginoon. Kaya lagi po tayong tumawag sa Kanya at huwag po natin siya kakalimutan kahit nasa kasiyahan po tayo. Talagang si Lord po talaga ang lagi nating hanapin. Kaya kasi hindi po tayo talaga hayaan ni Lord na hindi makadalo sa kanyang gawain. At pinupuri ko ang Panginoon, pinapasalamatan dahil nga po mga ilang buwan na po talagang yung kapatid ko po kasi naalala ko po yung nangyari sa akin, yung iniwan po ako ng mama ko. Talagang sinubok po ulit, iniwan po ako ng kapatid ko na pinag-aral ko po. Yung sinuportahan ko po siya. Pero, thank you Lord dahil hindi ako sumuko na manalangin sa Kanya na huwag po muli mangyari sa akin yung iwan ako at malayo sa akin yung kapatid ko. Dahil ayoko na may mapahamak. Talagang kay Lord ako kumapit na, Lord, ibalik mo sa akin yung kapatid ko. Gusto kong mapanatag lang yung puso ko na walang mangyari masama sa kanya. Kaya, thank you Lord dahil nung Sabado po talagang pinauwi po siya sa akin ni Lord. Talagang hiniling ko kay Lord na, Lord, bigyan mo siya ng turuan mo yung puso niya na kung ano yung dapat na, kung ano yung kalooban mo, Lord, yung hindi siya mapariwara. Talagang, thank you, Lord, dahil wala pong nangyari at talagang binless po siya ni Lord. Talagang si Lord po yung gumabay sa kanya. Yun lang po yung pinagpipray ko araw-araw dahil yung papa ko din po, hindi talaga siya mapanatag na wala sa akin yung kapatid ko. Yun lang po yung ano ko na talagang ligtas siya. At thankful ako kasi hindi na po talagang nawala sa akin yung kapatid ko. Thank you dahil nag-update po siya. Alam ko hindi po ako yun. Si Lord yung humipo sa kanya. Talagang thank you Lord dahil di mo ako pinapabayaan. Lalo na po sa araw-araw na kaligtasan, yung paggising niya sa akin sa araw-araw. Dahil alam ko may plano si Lord. Kaya ako nandito. Kaya pinupurit, pinasalamatan ko ang Panginoon. Thank you, kapatid. Talaga nga sabing gano'n, mabisa ang panalangin ng mga anak ng Diyos. Amen. So, totoo yan. Minsan din talaga na yung kailangan talaga gamitin natin ang power ni Lord. Kasi sa Mateo chapter 10 yata, nabigyan tayo ng kapangyarihan. Kaya minsan yung dadalo ka na lang, may mangyayari. Kaya talagang dapat nire-rebuke dahil tayo ay binigyan ng kapangyarihan ng para sa watain niyang may sa mga kaaway na yan, lalo na pag sa gawain ng Panginoon, sinabi rin yan. Talagang pagpupunta ka na, may mangyayari. Pero sabi ang ganon, sa watain natin, dahil may kapangyarihan, binigay ang ating Panginoon sa atin. Amen? So, tinatawagan ko naman ang ating kapatid, Sister Marlene. Praise God. Hallelujah. Napakabuti po ng Panginoon kasi nung last Friday po, nagpunta akong PGS uli kasi may may therapy ako. Kasi po yung aking papunta pa lang doon. Kasi lahat lagi akong talagang halos linggo-linggo na sa PGS ako. Mula nung April. Kaya talagang nandyan talaga ang pag-iingat niya sa akin kasi nung
Lahat ng uri ng sasakyan, nasakyan ko na. Sinubukan ko yung PTX. Pagdating mo na, magsasakay ka na papuntang Luton. Sinubukan ko rin yung jeep hanggang sa... Sinubukan ko rin dun sa may Imos. Kasi pagdating ka ko, kasi yung sa amin lugar doon, lusutan kasi yun, pwede kang lumabas ng Mambog. Dito sa Molino Boulevard, pwede kang sa Aguinaldo. Nagpunta ako, sinubukan namin doon. So, basta ganung oras talaga, punuan, bihira talaga yung Luton. Kasi pag sumakay ka ng Luton, diretsa, bababa ka, PGH na. Padre Paura, na yun, bababa ka yun na. Kaso nung pagsakay namin, talagang punong-puno na talaga. Pero sumisiksik pa rin ako. Naawa sa akin yung kasama ko, sabi nung apo ko, Nay, sabi niya, mag-in-drive na tayo, baba na tayo. Sabi niya sa akin, magbubok ako. Kasi talagang, hindi gusto ko kasi pagbaba yun na. Kasi pag yung mag-in-drive ka, mahal, 500. Ikaw pa magbabayad ng toll gate. Kaya, bumaba ka, although nakatakbo na yung bus, bumaba pa rin kami, tapos pinaupo ako doon sa may karindira sa gilid. Pinaupo ako, tapos nagbubuk na siya. May dumating na, na van, na biyahing Luton, Baclaran. Sumakay na naman kami. Tapos, diretso naman, pero ang lusot pala noon, Roas Boulevard. Hindi dadaan ng TAF, hindi na naman kami bababa doon sa PGH. So, baba ka na ng Calao. Pagdating ng Calao, sakay ka ulit ng papuntang PGH, sabi din. Ayun, ganun po ang ginawa namin. Pero, ang schedule ko po ay 9:30, 8 o'clock, nandun na kami. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon na isagawa po yung aking therapy. Puri ng Panginoon kasi medyo malaking pagbabago. Per session pa lang po. 4 na session po yan eh. Dati po, pag lumingon ako kasi 1 year na po itong nahihirapan na ako. 1 year na po. Si Ate Vic na yan, hinihilot pa nga ni Ate Vic yan eh. Nung magpa-practice kami na anniversary, mag-anniversary na naman. Talagang pag lumingon ako, parang pinupunit yung left and right ko. Talagang hirap ako talagang lumingon. Kaya talagang, nung tinirapi ako, every Friday ho, 4 na session ako. Nung Friday ho, malaki po ang pagbabago. Pero hindi na po pag lumingon ako, hindi na po parang napupunit. Although masakit-sakit pa rin. Pero hindi na nababanat yung leg ko. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon talagang. Although marami akong gastusin, nagpapasalamat din ako sa mga anak ko kasi hindi nila ako pinabayaan. Nandun yung pagsuporta nila sa akin. Kaya swerte talaga ako sa mga anak ko. Talagang nagpapasalamat ako sa Panginoon. Dahil katulad nung last Sunday, namingi ako ng prayer kay pastor kasi mula nung galing pagsimba dito, naramdaman ko na po, ang injury lang yun sa akin, ako na disgrasya itong kanan lang. Pero pati yung kaliwa ko nang lalambot, parang alam yung bagong galing katrangkaso na lalakad ka nang hihina. Sabi ko, Lord, gusto ko pang maglingkod, gusto ko pang makapunta sa iyong gawain. Kaya humingi ako ng prayer kay pastor. Kaya nagpapasalamat ako, 3 araw po akong wala na po yung panghihina ko. Talagang napakabuti talaga ng Diyos. Basta magtiwala lang tayo, nandyan lang lagi. Siya lang ang aking kaagapay. Talagang siya at nag-iingat. Napakabuti talaga ng Diyos. Salamat sa Panginoon. Thank you, sister. Minsan sa buhay natin, minsan hindi natin nauunawa at naiintindihan sa mga nangyayari. Pero lahat na yan ay nalawad ni Lord para makita yung kanyang kapangyarihan sa buhay natin. Amen? Napakabuhay talaga ng Panginoon. O sino pa? Ilan po ba dapat? Nanay muna, ha? O, ayan. Habang wala pa si pastor. Sige. Nanay pa. Magandang araw po sa ating lahat, una sa Panginoon. Muli po akong nagagalak na naman sa kabila ng mga sitwasyon. Niloob na naman ng Panginoon na makarating muli ako dito, kahit na po talagang ang kaaway ay patuloy na humahadlang, no? Nung isang araw po, nagsisharing kami ng aking anak. Sabi ko, anak, namimiss ko na si Lord. Gusto kong makadalo, pero
Wala naman akong kasama. Sabi ko sa kanya, sabi niya, hindi siya kumibo. May pasok pa kasi ako sabi niya. Purihin ang Panginoon, kanina, ay kagabi, umuwi siya. Tapos, sabi ko, anak, gabi ka na naman. Sabi ko gano'n. Sabi ko, alam mo, sabi ni Lord, nalulungkot na siya. Kasi parang wala na tayong panahon sa kanya. Puro na lang ikaw trabaho. Mas mahalaga, sabi niya, yung pera, siya nagbibigay. Pero yung mga ginagawa natin, parang nakakalimutan na natin siyang bigyan ng panahon. Yun lang ang sinabi ko. Hindi naman siya umimik. Tapos, kaninang umaga, simple lang yung higa niya tulog. Maya, sa mga alas 8 na, Ma, sisimba ka ba? Sabi ko, anak, sisimba ka? Parang nangalog ako yung bang nasiyahan ako. Nasiyahan ako sapagkat sabi ko, ay, purihin ang Panginoon. Salamat, Lord. Hinipo mo ang anak ko. Sabi ko gano'n. So, purihin ang Panginoon dahil kaninang umaga, sa tuwa ko ba, dali-dali akong naligo. Nakalimutan ko na kumain. Naligo ako. Bilis. Kapag ako nagmamadali, talagang nahihilo talaga ako. Pero nandun yung kasama ko, ay, salamat, sabi ko. Salamat at makakasimba na naman tayo. Sabi ko, anak, naiiyak ako sa Panginoon dahil sa kabila ng sitwasyon, talagang hindi niya ako pinababayaan kasi sabi ko, Lord, namimiss na kita, pero kulang ang lakas ko, palakasin mo naman ako, sabi ko. Purihin ang Panginoon. Kanina, ando na, sabi niya, ano ba man, tagal mo, malilate na tayo. Sabi ko, sige na anak, andyan na. Paglabas ko, ako, Diyos ko, sabi ko, anak, nahihilo ako, sabi ko gano'n. O ano, sabi ko, maupo muna tayo, mag-pray muna tayo. So nakita ko ang Panginoon, nakita niya rin niya siguro yung pananabik ko sa Kanya sa pamagitan ng mga kapatiran, pamamagitan niyo, sasabik ako. Purihin ang Panginoon dahil ang ginawa naman ng anak ko, maiwan ka dito. Sige na anak, sama ako. Sabi ko gano'n. Sige, sabi ko, sa pagmamadali, sabi ko, magdala ka anak ng mainit na tubig. Minsan nagtitimpla kasi siya ng gatas pag ako'y lalakad. No? Purihin ang Panginoon dahil, sige na anak, sige na, kaya pa yan, andiyan si Lord. Purihin ang Panginoon dahil talagang tatayo na lang ako. Sabi ko, teka anak, saglit ha. Nag-pray ako sa sarili ko, sabi ko, Lord, di ba sasamahan mo ako? Palalakasin mo ako ngayon, nasasabik na ako. Sabi ko gano'n, purihin ang Panginoon dahil, sige, lakad na kami. Ito nag-aalala, ano ba? Huwag ka na, maiwan ka na lang muna. Sabi ko, hindi, sasama ako anak. Sige, inakainan niya ako hanggang sa makarating. Talagang, nandiyan kami. Naghihintay kami nung sasakyan, yung coaching, nag-grab kasi kami. Sabi ko, ay, hindi. Sabi ko, Lord, hindi. Dadalo. Nais kitang makasama. Nais kong magpuri sa'yo. Nais kong sambahin ka. Sabi ko, gano'n. Umiyak ako. Purihin ang Panginoon habang nagpapunta na kami dito. Sabi ko, anak, bilan mo lang ako ng mainit. Mainit, sabi ko, bilan mo ako ng mainit. Purihin ang Panginoon, totoo yun, mga kapatiran. Sa mga huling araw na ito, talagang maging alerto talaga tayo. No? Kasi talagang tulad ng ginawa ng Diablo, nakikita niya kung gaano ako kasabik, ngunit siya'y gumagawa ng hadlang. Kung ako ay nagpadaya at binigyan ko ng yung sarili ko at hindi iwangarin kong makanig ang Panginoon, siguro hindi ako nagtagumpay. No? Naalala ko, Ama, di ba sinabi mo, lagi mo akong kasama sa tagumpay. Lord, nananampalataya po ako sa iyo. Sasamahan mo ako ngayon. Sabi ko, itataas ko ang pangalan mo, pararangalan kita. At hinahamon ko ang bawat isa na kapag may dumarating na sitwasyon, sa ngayong panahon, napakabilis gumawa ng kaaway. Ano man ang ginagawa natin, nandyan lahat ang kaaway.
kaaway na umahad lang talaga. Pero huwag tayong padaya. Kung para sa Panginoon ang nais natin, huwag nating hayaan dayain tayo ng kaaway. Lagi natin panghawakan ang pangako ng Panginoon. Anak, narito lang ako. Hindi kita iwanan, hindi kita pababayaan. Kaya sa Diyos ang kapurihan dahil nagtagumpay sa Panginoon. Salamat. Amen. Thank you po, Nanay. Yan. Siya po ay 86 years old na. Ang mga warrior. Tinan mo. Kasi may edad na nga talaga medyo ano na. So, salamat sa... Teka, Pastor, isa lang yung bago. Ano lang natin? Ano lang. Sige po. Ayan. 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 Popcorn. Ayan. Pagpalang hapon po sa atin lahat. Ay, ako nagpapasalamat sa Panginoon kasi nung Lunes, nakalunok yung apo ko ng 5 piso. Pero sa awa ng Diyos, talagang nagdasal talaga ako na sana okay lang ang bata kasi suka ng suka, nang ano na siya, ng hina. Kasi doon yung sa school. Tapos sabi ko, Lord, tulungan mo ako. Lumapit doon kami sa family clinic, tiningnan. Tapos pinasa kami doon sa Tansa, sa likod ng Pure Gold. Pinasa kami. Hiningi sa amin 60 to 100,000. Sabi ko, saan kami kukuha? Sabi ko, Lord, tulungan mo po ako. Ngayon, sabi ng, nagdasal ako doon sa tabi. Bahala na kung sinong makakita sa akin. Sabihin na baliw ako. Pero si Lord ang sabi ko, Lord, ano ba dapat kong gawin, Lord? Naawa ko sa apo ko kasi suka ng suka. Sabi ko, bago yung security, sabi na, Ma'am, sabayan mo ng dasal. Si Lord lang ang makakatulong sa iyo. Di, umiyak ako, nagganyan ako sa sombrero. Panay iyak, Lord, ano ba dapat kong gawin? May bumulong sa akin yung parang gumano, ganyan, sabi, magtiwala ka. So sabi ko, ano ba yun? Ganun ako, sabi ko, ano ba yun? Sabi ko, sige Lord, magtiwala ko sa iyo. Ipagkatiwala ko yung apo ko sa inyo. Huwag mo siyang pababayaan. Sabi ko, bigyan mo siya ng doktor na para yung sakaling kung saan ba yung dadaan yung 5 piso, o sa puwit pa, o saan ba. Tapos dinala namin sa PGH. Doon kami. Pagdating namin doon, kasi yung bata namutla, ako lang ang kasama, tsaka yung isang manugang ko, kasi yung nanay bagong panganak. Tapos takbo ng ambulansya. Sabi, nakaganyan ako sa apo ko, nakaganyan. Sabi ko, Lord, please, tulong. Sabi ko, ang bata pa na, sabi ko, masakit dito kasi, dito yung 5 piso nakatayo. Pagdating namin sa PGH, sabi ko, guard, tulungan mo po kami. Ang apo ko nakalunok ng 5 piso. Sige, pasok. Pagdating doon, inano ang bata. Sabi ko, masakit na yata yung... Maya-maya sabi niya, Nay. Sabi ko, bakit nagkasalita? Sabi niya, masakit pa ba lalamunan mo? Sabi niya, hindi na. Sabi ko, thank you, Lord. Sabi ko, nasaan kaya yun? Sabi ko, nasaan? Sabi na manugang ko, Ma, uulitin daw pag x-ray yung bata. Kasi hahanapin kung saan yung nakalagay yung 5 piso. Nung natapos ng x-ray, sabi, nasa tiyan na. Sabi ko, anong dapat gawin yan? Itai ba yan? Sabi, di daw. Tutusok, ano ba yun? Yung tinutusok ng sabi, dudukutin daw. Sabi ko, sige, magtiwala tayo. Si Lord na ang bahala niyan. Ipagkatiwala ko ang apo ko. Lumabas ako, nawala yung kaba ko. Kasi si Lord na ang pinagkatiwala ko sa kanya ang bata. Sabi ko, Lord, ikaw na po ang bahala. Kaya yun, sabi ng manugang ko, Ma, dudukutin na alauna. Sabi ko, magtiwala kayo. Sabi ko, magtiwala kayo sa kay Lord. Ay maya, wala pang nag-chat na, Ma, successful. Sabi ko, thank you, Lord. Yun, basta. Thank you, Lord. Sabi ko, yun. Papuri sa Panginoon sa bata. Hallelujah. O nga. Magtiwala tayo sa Panginoon sapagkat sa Diyos walang imposible. Amen. Hallelujah. Sa Diyos ang kapurihan. So tayo po'y maghanda ngayon ang ating puso, ang ating isip, dahil tayo ay makikinig ng salita ng Panginoon. So tinatawagan ko po ang ating pastor, si Pastor Nonon Casimiro. Praise. Amen. Tunay nga na ang mga nagtitiwala sa Panginoon ay hindi binibigo ng Panginoon. Amen? At sa sandali po ito ay patuloy po tayong magtiwala rin sa Panginoon para po sa ating pastor. Siya po ay nagpapahinga pa rin. Maaaring hindi po siya makarating tong araw na ito. No?
at patuloy niyo pong ipanalangin yung kanyang kagalingan at ganoon din po dahil meron po mga laboratory procedure na pinagagawa sa kanya. Pag-pray po natin na hindi lamang po yung financial ay may provide pero maging yung resulta po nun ay maging maayos, no? So, at isa pa rin po, yung iba sa inyo, nabalitaan nyo rin siguro, si Brother Spock din po ay kailangan natin ipanalangin dahil sa kaninang umaga po, madaling araw, no? Sinugod po siya sa perpetual, no? Dahil hindi niya na po kaya yung pain, no, sa kanyang leeg. Actually, na isang araw, dinalo ko siya, yung kanyang dinadaing, pero actually, meron pa nga siyang share sa akin na testimony niya, no, na merong vision na binigay ang Lord sa kanya, no? At pero nagtitiwala pa rin ako na tulad ng sinabi ng Lord sa kanya, doon sa vision na yon, sabi ng Panginoon sa kanya, Spock, hindi kita iiwan, no? At magkasama tayong lalaban. Yun ang sabi ng Panginoon sa kanya. So, sama pa rin po natin si Brother Spock sa panalangin natin dahil alam naman natin na ginagamit din siya kasama ni Pastor Nap ng ating Panginoon. At isa pa rin iniisip po rin na malapit na rin po yung ating anniversary, no? Kaya pag-pray po natin talaga na maging maganda na po yung kanilang sitwasyon. So, tayo po ba'y handa na makinig ng salita ng Panginoon? Amen. Praise God. Tayo po lahat ay tumayo at tayo po ay manalangin. Thank you, Lord. O aming Ama, salamat po muli sa hapong ito na sa iyong biyaya, kami ay tinulungan niyong makadalo sa inyong banal na gawain. Salamat po, Panginoon, na patuloy naming nararanasan ng iyong presensya, ang iyong pong kabutihan, ang iyong pong pag-ibig, Panginoon. At sa mga sandaling ito, Ama, kami po ay lumalapit sa inyo at nagkakaisa na tinataas namin sa inyo. Una sa lahat, ang iyong lingkod, si Pastor Nap, na patuloy po, Panginoon, ang himala ng kagalingan ay pagkalob niyo po na maalis po anumang mga pamamanhid, mga pananakit sa kanyang katawan. At dalangin din po namin, Panginoon, na kayo po ang manguna doon po sa mga gagawin pong mga laboratory tests and procedure po. Aming dinadalangin na kayo po ang mag-provide ng pinansyal na pangailangan at amin din pong inaangkin na magiging maganda ang resulta ng mga ito, Panginoon. Lord, patuloy namin siya pinagkakatiwala sa inyo at dadalangin po namin na muli po namin siya makasama sa iyong banal na gawain. Alam po namin na alam niyo po yung hangarin ng kanyang puso na makasama rin niya po kami, Panginoon. Lord, ganoon din po tinataas namin si Brother Spock sa inyo. Kayo rin, Ama, ang kumilos, Panginoon, sa mahimalang kaparaanan niyo. Lord, kayo po ang aming pinagtitiwalaan na kayo po mag-aalis ng anumang sakit sa kanyang leeg, Panginoon, anumang karamdaman na meron sa kanya ngayon, Lord, ay aming tinatalian at aming pinalalaya sa pangalan ng aming Panginoong Jesus at aming patuloy na pinapakawala ng Espiritu ng kagalingan sa kanya. At inaangkin po namin, Lord, na hindi po siya magtatagal doon sa ospital at siya itatayo po ninyo, Lord, at muli niyo po, Panginoong, gagamitin sa inyong banal na ministeryo, Ama, lalo na po sa mga panahong ito na kailangan din po ang kanyang pangunguna sa paghahanda po sa anniversary. O God, pinagkatiwala na po namin sa iyong aming mga kapatid at maging iba pong mga karamdaman. Kayo po, O Diyos, ang mag-unat ang iyong kamay sa kanila at sila po inyong pagalingin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. At sa sandali po ito muli, dalayan ko, Ama, na kayo po ang magbigay ng spiritual na pangunawa, kapahayagan, ng iyong gabay at pag-iingat sa aming pakikinig ng iyong banal na salita. At dalayan ko na kayo po ang tunay, Panginoon, na
lamang po makita ng aking mga kapatid at hindi po ang lingkod. Salamat po, Ama. Maingat na po namin binabalik sa inyo ang lahat ng kapurihan at kabalatian at aming nga pong inaangkin na kayo po ang Diyos na sumasagot na aming panalangin higit pa sa aming inaasahan, higit pa sa aming hiningi sa pangalan ng aming Panginoon Yesus. At ang lahat ng mga anak ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen. Amen. Hallelujah. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Bago po kayo maupo, no? Tayo muna po kayo. No? Babasahin lang po natin ang ating pangunahing talata sa hapong ito. At yan po ay hinango sa 1 Peter chapter 2 verse 9. Yan. Okay. So, basahin ko lang po sa Tagalog dahil pina-flash naman po sa screen yung English. Ang sabi po rito, datapwat kayo ay isang lahing hinirang, mga saserdote ng hari, isang bansang nakatalaga sa Diyos. Pinili kayo ng Diyos upang maging Kanya at maghayag ng mga kahanga-hangang gawa niya. Siya rin ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman, tungo sa Kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Pagpalain ng Panginoon ng Kanyang salita, manatili po kayong nakatayo. Hindi. Pwede na kayo mo po. Kasi nung kami po yung nag-aaral ng Bible School, may kinuwento sa amin. Sa ibang dati raw sa isang lugar sa Europa, baliktad daw po yung yung ginagawa sa gawain. Yung mga kapatiran, sila po ay nakatayo. At yung pastor, siya po ay nakaupo. Gusto niyo bang gawin natin yun? Okay. Wag natin gawin yan dahil marami mga senior. Baka hindi na umaten sa susunod. Baka mabawasan ho ang ating attendance. Anyway, so ngayong hapon po ay sisimulan ko po ang isang panibagong serye na mensahe. At yan po ay pinamagatang The Ministry of the Church series. No? So, medyo hindi muna natin itutuloy yung ating pursuing God. No? Actually, yung mga mensahe kasi natin ng nakaraang mga buwan na inatid po na yung lingkod ay patungkol po talaga sa ating relasyon sa Panginoon. Pero ilalagay din ng Panginoon sa akin yung burden na mapaunawa po sa atin, maipaalam po sa atin, ano po talaga ang ministeryo o ano po ba talaga ang pagkatawag ng Diyos sa church. Okay? Bakit ba tayo niligtas ang ating Panginoon? Bakit ba tayo tinipon niya sa kanyang katawan? No? Ano bang layunin niya? Okay? Pag sinabi ko palang church, hindi ko po tinutukoy yung hindi yung isang sekta o kaya isang gusali, no? Pag sinabing church, 'yan ay tumutukoy sa mga tao. Okay? Sino yung mga tao na 'yon? Nakabilang sa church, tayo. Tayo na sumampalataya sa ating Panginoong Yesus. No, tayo na ang ibig sabihin po kasi ng salitang church ay called out ones. Yung mga tinawag ng Panginoon. Tinawag ng Panginoon mula sa kadiliman at nilipat niya sa liwanag. No? Nilipat niya sa kanyang kaharian. So, sino uli rito ang bahagi ng church? Taas ang kamay? Yan, okay. So, pag kayo ay tumanggap na sa ating Panginoong Yesus bilang iyong tagapagligtas at Panginoon, you are a member of the church. No, you are a member of the body of Christ. So bakit nga ba tayo tinawag ng Panginoon? So, kailangan po maging malinaw sa atin yon. Kaya sa hapong ito ay sisimulan natin ang pagpapaliwanag. Ano ba talaga yung calling ng Panginoon sa church, sa bawat mananampalataya. Sa binasa po natin, meron pong mga sinabi rito na kung sino tayo, no?
Halimbawa, sa Ingles, ang sabi, we are, no, although you, pero tayo po yon. We are a chosen people. O kaya sa ibang version, we are a chosen generation. Di ba? A royal priesthood, a holy nation, God's special possession. O kaya a people belonging to God. No? So meron ditong binanggit na 4. At mako-focus lang po tayo sa isa. Ang sabi dito, datapwat kayo ay isang lahing hinirang. At kayo ay mga saserdote ng hari. Isang bansang nakatalaga sa Diyos. Okay? At pinili kayo ng Diyos upang pinili tayo ng Diyos para maging Kanya. Okay? So, meron ditong, magfo-focus lang tayo doon sa isa. Sinabi doon, we are a royal priesthood. Tayo ay mga saserdote ng hari. Thank you. Okay. Tayo, sino nga uli yung tayo na tinutukoy? Sino? Okay. Tayo. Di ba? Tayo yun. Tayo ay mga saserdote ng hari. Ano ba yung ibig sabihin ng saserdote? Ang saserdote po, yan po yung mga, halimbawa sa Lumang Tipan, sila po yung tinawag ng Panginoon para maglingkod doon sa maring tabernakulo o kaya doon sa templo. Kumbaga sila yung namamagitan sa tao at sa Diyos. Sila yung mga nag-aalay ng mga haing susunugin, no? At iba't ibang mga alay. Yan po ay sa Lumang Tipan. No? Yung tinatawag na mga Levitical priest. Okay? Kasi membro sila ng isang tribo sa Israel at yun yung tribo ni Nino kaya. Diba? Yan. Kasi 12 yung tribo ng Israel eh. Pero isang tribo doon ay sila talaga yung nakatalaga para sa paglilingkod sa Panginoon. Yung tribo ni Levi. At yung mga saserdote, yung mga Levita, lahat yun ay galing doon sa tribo na yon. Okay? So, halimbawa yan, meron tayong pinakitang larawan ng isang saserdote. Pero sa panahon natin ngayon, pag sinabing priest, anong pumapasok sa isip ng maraming tao? Pare, di ba? Pare. Pero ang totoo, yung priest na yan, sa Old Testament, makikita na natin sila. No? Pero in the Old Testament, limitado lang doon sa isang tribo na yon. Yung mga naglilingkod sa Panginoon, pero sa bagong tipan, sa panahon natin ngayon, sino ngayon yung mga priest o yung mga saserdote? Pero hindi ko tatawagin pare. No? Ngayon si pare, no? Iba yan, di ba? Hindi pare, ha? Pare. Iba yung pag sabi ngayong yung mga nag-aaral ng seminaryo at yung mga nagmimisa, di ba? Pero ang totoo, yung mga priests ngayon na ayon sa Biblia ay mga mananampalataya. Yan yung tinatawag na, yan yung ang tawag dyan ay the priesthood of the believers. Na tayong mga mananampalataya sa Panginoon ay mga saserdote ng ating Panginoon. Kaya dapat talaga magbase lang tayo sa salita ng Diyos. Di ba mga kapatid? Halimbawa, naalala ko yung isa pang term, yung saints. Di ba? Ngayon, pag sinabing saint, ano isip ng mga tao? Yung mga piling mga tao na sila ay kinanonize, no? Sabihin, sila ay kinilala bilang saint at yung pangalan nila ay merong nakalagay na saint, di ba? Saint Peter, di ba?
Kasi si nani, ano yan eh, ano ng Saint Peter yan eh. Di ba? Ano pa? Saint Dominic. Di ba? Ayan. Ayan. Pero ang totoo mga kapatid, yung saint, ang tinutukoy doon, yung mga banal, na naging banal sila dahil sumampalataya sila sa Panginoong Hesus. Amen? At sa Bible, pag binabasa mo yung mga sulat ni Apostol Pablo, sabi niya, to the saints at Colossae, to the saints in Philippi, no, yung mga binanal. Tapos meron siyang babanggiting lugar. Okay? Eh, yung tinutukoy niya, yung mga ano ba yun? Patay ba yun o buhay? Di ba mga buhay yun? Di ba? Ngayon, pag saint, patay na, di ba? Namatay, kaya tapos, okay. Okay. Yeah, kaya dapat talaga magbase lang tayo sa Biblia. No? Amen, mga kapatid? Yan. Sino rito ang mga saint? Taas ang kamay. Sino dito mga binanal ni Lord? Taas ang kamay. Amen. Amen. Pero syempre hindi naman tayo nagtatawagan na Saint Delia o kaya Saint di ba? Hindi na mahalaga yan. Ang mahalaga, sa paningin ni Lord, tayo ay mga saint. Okay? So ito, tayong lahat ay mga saserdote. Mga saserdote ng hari. At bilang mga saserdote, yung ating ministeryo o paglilingkod bilang saserdote, kahit paliwanag ko pa isang salita, ministry. Ano ibig sabihin ng ministry? Ministeryo. Ano yung ministeryo? Ministry. Minsan kung makita yung mga salita, hindi natin talaga, minsan inisip natin pag ministry, ay sa church yun, di ba? Ministry. Music ministry. Ushering ministry. Pero alam mo yung ibig sabihin lang na ministry, service, paglilingkod. No? Kaya ang ministry, hindi lang nalilimitahan sa church. Amen? Kung kayo ay nanay, may ministry kayo. No? Meron kayong ministry sa inyong mga anak. Naglilingkod kasi kayo sa inyong pamilya. Amen? Kung kayo ay lola at nag-aalaga ng apo, meron kayong ministry din. Diba? Ang tawag doon ay apostolic ministry. Diba? Apostolic dahil nag-aalaga ng apo. Okay, baka sabihin niyo, ako meron akong apostolic ministry. Nag-aalaga ako ng apo. Yun daw sabi ni pastor eh. Okay. Ayan, ibig sabihin ng ministry, service, paglilingkod. Kaya pag sabing ministry, malawak din yan. No? So, hindi lang siya limited sa church. Okay? So, ano yung priestly ministry natin? Ano yung ating paglilingkod bilang mga saserdote? 3 po yan, mga kapatid. Ministry, una sa lahat, ministry to the Lord. Pangalawa, ministry to one another. Pangatlo, ministry to ang galing. Ang gagaling ninyo. Dahil ako naman pina-flash nila yan. Anyway, so ang una natin pag-uusapan yung unang ministry. No? Kasi kung alam ba, tanongin ko kayo, anong ministry nyo? Sabihin ng iba, ako pastoral care. Diba? Magbibisita ako, nagtuturo ako ng Bible study. Ako ang ministry ko sa multimedia, no? Kami yung nag-aayos ng ating FB Live, no? Okay? Pero alam niyo mga kapatid, pangalawa na lang yan eh. Pangalawa na lang yung mga gawain na yan. Dahil ang unang ministry natin ay ministry to the Lord. Amen? Okay. At kung merong isang salita para
isalarawan kung ano yung ministry to the Lord, naniniwala ko ay yung salitang worship. Yung pagsamba. Okay? So ngayon, ang titingnan po natin ay ano bang ibig sabihin ng worship? Pangalawa, titingnan natin yung bakit ba mahalaga na mauna yung pagsamba. Yung tinatawag na priority of worship. Okay? So ano bang ibig sabihin ng worship? Mga kapatid, anong ibig sabihin ng worship? Ano mga kapatid? Performing. Wow, ang galing niya talaga mga kapatid. ang galing niya magbasa. Nabasa niya. Hindi. Andiyan na pala sa harap, no? Worship is performing our priestly duty, which is to offer spiritual sacrifices to God. So, pagsamba po, dahil nga tayo ay mga saserdote, ito yung pagtupad natin ng ating tungkulin bilang mga saserdote. At ano ba ang pangunahing tungkulin ng mga saserdote? Lalo, halimbawa, tingnan natin sa Lumang Tipan. Ano yung nababasa natin na ginagawa ng mga saserdote? Sila yung nag-aalay. Sila yung nandun sa lugar ng pananambahan, sila yung kumakatawan sa mga tao. Kumaga, kung merong humarap sa Diyos, sila. Sila yung nag-aalay, no? Ng mga iba't ibang mga, syempre, nung Lumang Tipan, mga handog na susunugin, di ba? At marami pang iba. Pero sa panahon natin ngayon, dahil tayo yung mga espiritual na saserdote, kung paano yung mga sabihin natin yung mga natural na saserdote, no, yung mga tao na tinatawag ng mga saserdote noon ay nag-aalay. Sa panahon natin ngayon, tayo ay meron ding mga inaalay. Pero hindi na siya mga handog na susunugin. No? Ang sabi sa 1 Peter chapter 2 verse 5, basahin ko sa Tagalog, "Wari mga batong buhay, maging sangkap kayo ng isang templong espiritual. At bilang mga saserdoteng nakatalaga sa Diyos, maghandog kayo sa Kanya ng mga haing espiritual, nakalugod-lugod sa Diyos dahil kay Jesucristo." So tayo ngayon bilang mga espiritual na saserdote, nag-aalay din tayo, pero iba na yung inaalay natin. Ang inaalay natin ay mga espiritual, di ba? Nabasa niyo? Mga espiritual na hain, spiritual sacrifices. So, later on, siguro sa susunod, papaliwanag ko, ano ba yung mga pwede nating ialay sa Panginoon bilang pagsamba natin sa Kanya. Pero ngayon, tingnan muna natin kung anong kahulugan nito. Now, may iba pang kahulugan ng worship at ito ay hinango ko sa, merong dalawa na meron akong kinote. Una, yung salitang worship, yan ay galing sa isang Anglo-Saxon word. No? Hindi na lang nailagay dyan. Next slide. Yan ay hango sa isang salita na word type. Hindi na kailangan malaman niya, no? Pero later on, yung word na yon ay naging worship. No? Naging word na worship. At ang ibig sabihin ng worship ay to attribute worth to an object. Ibig sabihin, pag ikaw ay nag-worship o sumamba, sinasabi mo na yung sinasamba mo ay mahalaga. Yeah? You are attributing worth. Parang sinasabi mo, ay mahalaga to o mahalaga siya. Kaya sinasamba mo. Okay? So, worship is the worship of the one you worship, sabi ni Joseph Carroll. Yung worship daw, yan yung pagbibigay natin ng halaga. Worship of the one we worship. So kung halimbawa,
Sino ba talaga dapat natin sambahin? Sino? Walang iba kundi yung Panginoon, di ba? No? Di ba? Naalala nyo, nung tinukso ni Satanas ang Panginoong Yesus, anong isang sinabi ng Panginoon kay Satanas? No? Sabi niya, ang Panginoon, ang Diyos lamang ang dapat sambahin. Di ba? So, bakit natin sinasamba ang Diyos? Dahil ang Diyos ay karapat-dapat sambahin. Amen? Karapat-dapat. No? Kaya hindi natin, dapat ang Diyos na talagang ating sasambahin eh. Dahil wala nang kasing dakila, wala nang kasing, sabihin natin, kasing sakdal, wala nang kasing buti, di ba? Kumbaga, wala nang kapantay ang Diyos. Kaya dapat siya lang ating sasambahin. Amen, mga kapatid? Okay, so sabi naman ni ni Pastor Peter Tanchi, siguro kilala siya, worship is our proper response to who God is, what He has done, and our trust in what He will continue to do. So ang pagsamba daw ay yung nararapat na tugon natin sa kung sino ang Diyos, kung anong Kanya maginawa, at yung pagtitiwala natin sa Kanyang gagawin pa. So, ang sabi niya, worship is a response. Dahil limbawa, nakilala natin ang Diyos, o may ginawa ang Diyos na dakilang bagay sa atin, ang tugon natin dapat ay pagsamba. Amen, mga kapatid? Yun yung response natin sa Diyos. Okay. So I hope na medyo naunawaan natin nadagdagan ng pangunawa natin ano ba yung worship. Pero tingnan natin, bakit ba mahalaga ang worship? Bakit ba kailangan tayong sumamba sa ating Panginoon? No? Bakit, mga kapatid? Sino ba ang Diyos? Siya ang ating manlilikha. Amen? Siya yung lumalang sa atin eh. Di ba? Siya yung, hindi lang lumalang, tama rin sinabi na ni Lisa, siya yung nagligtas sa atin. Okay? Kahapon, naalala ko, sa prayer and fasting, nabanggit ko na meron akong binasa pala na sabi, ano kaya ang gustong-gusto ng Diyos mula sa atin? No? Alam naman natin na ang Diyos, He is all sufficient. Pag sabi all sufficient, wala na siyang kakailanganin pa. Amen? Dahil lahat nasa Kanya na eh. Pero meron pa rin siyang gusto mula sa Kanyang mga nilikha. No? Ano yung may bibigay natin sa Kanya na siya yung naghahari sa buong nilikha niya? Ano yung may bibigay natin sa Kanya na inaangad niya? Alam niyo kayo, mga kapatid? Yung ating pagsamba. Yun lang yung pagsamba natin. Sabi nga, yung our devoted worship. No? Kaya sabi nga, dahil lahat ay sabi natin utang natin sa Diyos, since the creatures owes everything to God, it is right and proper that the creature should worship Him. Nararapat lamang at tama lang na ang nilikha ay sumamba sa lumikha sa Kanya. Amen. No? Kaya maling-mali yung pagsamba sa mga nilikha lang. Di ba? No? Yung mga pagsamba sa gawa lang ng tao. Di ba? Kasi hindi naman yung lumikha sa tao eh. Bakit sasambahin yun? No? Bakit sasambahin yung araw? Bakit sasambahin yung rebulto? Di ba? Meron talagang gano'n, di ba? No? Tapos minsan sa mga awitin, sinasabi pa, sinasamba kita, di ba?
No, yung tao yung sinasamba, di ba? Mali. Dahil ang pagsamba ay para lang sa lumikha sa atin. At ang pagsamba, bakit yun mahalaga? Bakit yun na dapat unahin? Dahil yun ang hinahanap ng Diyos sa atin. May nagsabi nga, akala ng iba ang hangarin ng Diyos o ang hinangad ng Diyos ay magkaroon ng maraming manggagawa. Dahil may katotohanan doon. Kailangan ng mga manggagawa. Dahil kami, pag nagpupunta kami sa mga gawain natin, halimbawa, meron tayong preaching point, meron tayong mga paghayong ginagawa. Sa totoo lang, ilan lang talaga yung mga gumagawa ng mga ministeryo na yon, no? Ilan lang yung nagbibisita, nangangalaga. At sasabi ko talaga, kulang talaga ng manggagawa. Kulang. Pero meron pang mas hinahanap ang Diyos kaysa sa maraming manggagawa. Dahil mismo ang ating Panginoong Yesus, naalala niyo, sabi niya, dumarating ang panahon na ang hinahanap ng Diyos ay yung mga sumasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Amen? Babasa natin sa John chapter 4. Tingnan natin. John chapter 4. Okay. Kayo ba mga kapatid ay may dala mga Biblia? No? Kayo ba ay nagdadala pa ng Biblia? No? Sino taas nga pakita nga mga Biblia ninyo mga kapatid? No? Okay. Baka naman dahil pastor, nasa harap na naman oh. Nababasa namin, di ba? O kaya pastor, nasa cellphone ko naman di ba? Kaya pwede naman siguro yung Bible sa cellphone na lang. No? Maganda naman din yun. Pero yung problema lang sa cellphone, pag binuksan man yung cellphone mo, hindi lang yung Bible verse ang mababasa mo. Di ba mga kapatid? Makikita mo dun yung mga nag-send ng message sa'yo. Di ba? Na hindi mo pa nababasa. Hindi. Kaya maganda rin magdala po kayo ng physical Bible. Okay, sabi rito, John chapter 4, verses 23 and 24. Ngunit dumarating na ang panahon, ngayon na nga, na mga tunay na sumasamba-sama, isasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Sapagkat ito ang hinahanap ng Ama sa mga sumasamba sa Kanya. Ang Diyos sa Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Okay. Now, siyempre, kung babasahin ito, parang sinasabi na ang hinahanap ng Diyos ay yung pagsamba o yung mga sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Okay? Isipin ang hinahanap ng Diyos, yung tao, no, na sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Pero, pwede rin natin sabihin na kaya yun ang hinahanap ng Diyos dahil ang hinangad talaga ng Diyos yung pagsamba. Yung tamang pagsamba. No? Na yung pagsamba na sa Espiritu at katotohanan. Now, bakit sinabi ito ng ating Panginoong Yesus? Dahil kung naalala nyo, sa mga naunang mga talata, kausap niya yung babaeng Samaritana. Di ba? Sabi sa verse 21. Sabi nung verse 20, sabi nung babae, dito sa bundok na ito, sumamba sa Diyos ang aming mga magulang. Ngunit sinasabi ninyo mga Hudyo na sa Jerusalem lamang dapat dapat sambahin ng Diyos. And verse 21, tinugon siya ni Jesus, maniwala ka sa akin, ginang. Dumarating na ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama, hindi lamang sa bundok na ito o sa Jerusalem. Okay, tapos yung sinabi ng Panginoon, na dumarating ng panahon na mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Okay, paano kasi yung babaeng Samaritana, ang paniniwala nila,
na pwede silang, o yung pagsamba, dapat gawin dun sa bundok. Yung bundok, tinatawag na Mount Gerizim. Kasi nung panahon natin Panginoong Yesus, yung mga Samaritano at saka yung mga Hudyo, hindi yan nag-uusap, no? Talagang magkahiwalay pa nga yung kanilang tirahan. Merong sariling lupain yung mga Samaritano. Kasi sila yung mga Hudyo na nalahian eh. Ha? Yung mga purong Hudyo ayaw makihalo sa kanila, makisalamuha sa kanila. So, yung mga Samaritano, hindi sila pwedeng pumunta ng Jerusalem para sumamba. Doon sila sa bundok, Gerizim. Meron silang sariling lugar doon. Yung mga Hudyo naman, sumasamba sila sa Jerusalem. Okay? So, kumbaga, ang kaisipan ng babaeng Samaritano, yung pagsamban, ginagawa lang sa isang lugar. Meron talagang lugar para doon. Pero sinasabi ng ating Panginoong Yesus na ang pagsamba, ang tunay na pagsamba ay walang kinikilalang lugar. Amen. No? Pwede kayong sumamba rito. Pwede kayong sumamba sa Panginoon sa inyong tahanan o sa amang lugar. Pero ang hinahanap ng Panginoon na pagsamba ay yung pagsamba sa Espiritu at katotohanan. At yan ang medyo ipapaliwanag natin. Ano bang ibig sabihin ng pagsamba sa Espiritu at katotohanan? Dahil sabi nga, ito ay nakuha ko doon sa sinulat ni Ralph Mahoney, yung founder ng isang ministry, yung World Map. Sabi niya, yung spirit, na worship God in spirit, yun yung bahagi ng Diyos. Bahagi ng Diyos yun sa pagsamba. Pero yung worship in truth, yun ay bahagi natin. Okay? So, medyo papaliwanag natin. Bakit nasabi na yung pagsamba ay may bahagi ang Espiritu ng Panginoon? Actually, sabi nga, God's part in worship involves both the Son and His Spirit. Yung pagsamba, yung bahagi ng Diyos sa pagsamba, kasama dyan yung kanyang anak at ang Espiritu Santo. Merong isang verse sa Hebrews chapter 2 na actually lately ko lang din talaga na naunawaan ito, pero sabi rito sa Hebreo 2:12. Okay, now basahin ko na yung verse 11. Tingnan sabi rito, si Jesus ang nagpapabanal sa kanila, at isa ang Ama na napapabanal at ng pinapaging banal. Isang Ama ng napapabanal at ng pinapaging banal. Kaya't hindi niya ikinahiyang tawagin silang mga kapatid. Tinutukoy dito na hindi niya kinakayang tawagin silang mga kapatid, ay walang iba kundi si Jesus. Hindi raw siya nahihiya na tawagin tayong mga kapatid. Kasi ginawa na tayong banal ng ating Diyos. Ngayon, sabi sa verse 12, ganito ang kanyang sinabi. Sino yung kanyang? Si Jesus pa rin. Ipapahayag ko sa aking mga kapatid ang iyong pangalan, at aawit ako ng papuri sa iyo sa gitna ng kapulungan. So imagine lang ang Panginoong Yesus na nagsasalita noon. Sabi niya sa Ama, ipapahayag ko sa aking mga kapatid, sa atin, yung pangalan ng yung pangalan ng Ama, at aawit ako, si Jesus yun aawit ako ng papuri sa iyo, sa Ama, sa gitna ng kapulungan. Now, ang tanong, paano nangyayari yon? Na si Jesus ay umaawit sa ating kapulungan. Si Jesus ay pinapahayag niya yung pangalan ng Diyos. Paano nangyayari yon? Ganito po yon. Sabi nga, paano nakakaawit si Jesus ng mga papuri sa Ama?
sa kalagitnaan ng mga binanal. Ginagawa niya yon sa pamamagitan ng ating mga labi. Kasi ang tanong, nasaan ba si Jesus ngayon? Nasaan si Jesus? Di ba nasa atin? No? Nasa atin ang presensya ng Panginoon Jesus sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu Santo. So pag tayo ay umaawit, sabi rito, pinupuri ng Panginoon Jesus ang Ama, nagagawa niya sa pamamagitan ng ating mga labi, sa pamamagitan ng ating mga boses, sa pamamagitan yung pagsamba sa Ama na nagmumula sa ating kaloob-looban. Yung presensya ng Panginoon ay nasa atin sa pamamagitan ng Espiritu. At kung tayo ay nagpapasakop sa pagkilos ng Espiritu Santo sa atin, sinasamba natin ang Ama sa Espiritu. Okay, ano lang naman yan, parang pinaliwanag lang naman yung bakit nasabi na si Jesus ay nagpapahayag at siya ay umaawit. No? Hindi naman natin nakikita ang Panginoong Jesus. Ginagawa niya yan sa pamamagitan natin. Dahil nasa atin ang Panginoong Jesus. Amen, mga kapatid? Ngayon, may isa pang talata sa Pilipos, chapter 3, verse 3. Ang sabi dyan, basahin ko lang sa Tagalog dahil pina-flash sa may English. Ang sabi dyan, alalahanin ninyong hindi sila kundi tayo ang tunay na tuli, sapagkat hindi tayo nangahawak sa mga panlabas na tuntunin. Ang pagsamba natin sa Diyos ay sa Espiritu, at na kay Kristo Jesus ang ating kagalakan. Okay? Sabi dyan sa ikalawang bahagi, we who worship God in the Spirit. So pag tayo pala ay sumasamba sa Panginoon, sumasamba na tayo ngayon sa Espiritu. Hindi na katulad dati. Ano ba yung dati? Paano ba tayo sumasamba dati? Hindi naman tayo talaga sumasamba nun eh. Sumasabay lang tayo sa programa, di ba? Sabi, sige, magsiluhod kayo, luluhod. Sige, sabihin natin ang ganitong panalangin. Sabihin natin, di ba? Okay. Ang tawag ko doon ng ating Panginoon ay pagsamba sa Kanya sa ating labi, pero wala sa ating puso. Amen? No? Kaya, kailan lang tayo talaga tunay na sumamba sa Panginoon? Nung tayo ay tumanggap sa Panginoong Yesus. Amen? Nung nasa atin na ang Espiritu ng Diyos. Doon na tayo natuto talagang sumamba sa Diyos sa Espiritu o ayon sa Espiritu. Okay? Worship, sabi ni R.T. Kendall, meron isang magandang libro si R.T. Kendall na pamagat ay Worship. Sabi niya, worship is by the Spirit of God, or worship that is by the Spirit of God has 3 stages. Yung pagsamba sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos ay may 3 parang hakbang. Una, ito medyo konti lang paliwanag ko, hindi ko masyadong ito. Para lang maintindihan natin yung sinasabing worship by the Spirit. Una, first is the initiation of the Spirit. Ayan na yung sinabi ko kanina, na natuto lang tayong sumamba sa Diyos dahil nung tayo ay, nung pumasok ang Panginoong Yesus sa puso natin, at kasama na rin pumasok ang Banal na Espiritu. Okay? Na-born again tayo. Sama din salita. It is initiated by the Spirit. Kaya yung hindi nakakilala sa Panginoon ng personal, hindi talaga sila makasamba sa Panginoon. Totoo yan. No? Yun yung sinabi ng Panginoon Jesus sa Matthew 15:8 and 9 na sumasamba lang sila sa kanilang labi pero wala sa kanilang puso. So, kailangan muna yung pagsisimula ng Banal na Espiritu sa atin para tayo sumamba.
Pangalawa, it is, second, the impulse of the Spirit. Ano yon? Ang Espiritu ngayon ang nag-uudyok sa atin na sumamba. Amen? Wala na magsasabi sa iyo na, sumamba ka kay Lord. Hindi. Talagang nandun na yung udyok ng banal na Espiritu sa iyo. At kung mapansin niyo mga kapatid, pag tayo sumasamba sa Panginoon, iba-iba yung kilos o pag-udyok ng banal na Espiritu. Meron dyan, pag siya'y sumasamba, tinataas niya yung kamay niya. Amen? Amen? Meron naman dyan, pag sumasamba, talagang lumuluhod. Yung iba naman, nakatahimik lang, nakapikit. Pero hindi inaantok, ha? Iba yan. No? Iba yung nakapikit na tahimik. No? Na hindi na gumagalaw. Hindi. Hindi, wala naman sa inyong ganun. Di ba, kapatid? Meron ba? Wala. Sa first service lang yon. Yung mga sa first service. Hindi. Okay. Hindi ba iba-iba yung pag-udyok ng banal na Espiritu sa atin? No? Iba dyan, sumisigaw. Yes, Lord. No, you are... Ganyan, di ba? Yun ay yung by the impulse of the Spirit. Okay? Hindi yung, sa lahat tayo, ha? Lahat tayo, taas natin ang kamay natin. Hindi na kailangan ng ganun. Inuudyokan na tayo ng Espiritu. At meron tayong kalayaan na gawin yon. Pero paalala lang po, panatilihin pa rin natin yung kaayusan. Okay? Now, pangatlo, the inheritance of the Spirit. Ang paliwanag dito ni R.T. Kendall, ibig sabihin lang nito, ito yung stage na talagang nandun na yung lubos na pagsunod mo sa Espiritu. Yung complete obedience to the Spirit. Yung bang talagang ang banal na Espiritu ay at home sa puso mo. No? Alam mo ba yung salitang gano'n, yung at home? Ay yung talagang parang, siya yung, tawag doon? Para talaga siya, yung welcome na welcome siya. No? Sa atin. Yung walang hadlang sa kanya, walang pagpipigil sa kanya, no? So yun talagang nandoon yung kompletong pagsunod mo sa Espiritu. So without His Spirit's involvement, kung wala ang pagkilos ng Espiritu, ang ating pagsamba ay hungkag na ritual. Pero kung tayo ay puspos ng banal na Espiritu, if we are filled with the Spirit, it is as we are always being filled with the Holy Spirit. Kung tayo ay parating puspos ng Espiritu, na nakakapag-alay tayo ng mga papuri sa Panginoon, makaawit at makagawa ng musika sa Panginoon. Amen. Mabasa natin yan sa Ephesians chapter 5. Tingnan niyo mga kapatid, ha? Ephesians chapter 5. Ilan na lang ang aking 5 minutes na lang. Sige. Bibilisan ko ang salita ko para magkasya yung ako magsabihin. Mahirap. Sabi rito, huwag kayong maglalasing sapagkat tasirayan ng maayos na pamuhay. Sa halip ay sikapin yung mapuspos kayo ng Espiritu Santo. At tingnan yung mangyayari pag tayo puspos ng Espiritu Santo. Sama-samang ipahayag ang iyong damdamin sa pamamagitan ng mga salmo, mga himno at mga awiting espiritual. Buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. Lagi kayong magpasalamat sa Diyos at Ama dahil sa lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, pag tayo pala ay puspos ng banal na Espiritu, parati tayong puno ng mga awitin ng pagpupuri at pagpapasalamat sa ating Panginoon. Amen! Amen! No? Pag tayo ay puspos ng Espiritu, ibig sabihin tayo kontrolado ng banal na Espiritu, no? Kahit sabihin natin meron tayong problema, pero ang lumalabas pa rin sa labi mo ay, yung awitin para kay Lord. Amen? No? Yung, why so downcast, oh my soul, put your hope in God. Diba?
Yung mga awitin na talagang, kumaga, nilalabanan mo yung yung natural na damdamin mo na pag may problema ka, nalulungkot ka, nabibigatan ka. Hindi, aawit ka pa rin kay Lord. Amen? At alam niyo kapatid, paalala ko lang, naniniwala ko na talagang naantig ang puso ng Panginoon kapag kahit tayo ay bigat na bigat sa problema, pero ang ginagawa pa rin natin, sinasamba pa rin natin siya. Amen? Katulad ni Job, nawala na yung lahat ng kabuhayan niya, namatay lahat ng mga anak niya, pero ano pa rin sinabi niya? Ang Panginoon na nagbigay, ang Panginoon ang kumuha. Pagpalain pa rin ang pangalan ng Panginoon. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Kaya hindi dapat hadlangan ng ating sitwasyon. Hindi dapat hadlangan ng ating nararamdaman. Yung ministeryo natin na ating sambahin ng Panginoon. Dahil ulitin ko, karapat dapat siyang sambahin. Amen. Karapat dapat siyang sambahin. Okay. Wala na akong oras. Nandito pala ako sa bahagi ng Diyos. No? Meron pa yung bahagi ng tao. Pero, kapatid, ayaw ko namang lumampas sa oras, no? So, itutuloy na lang natin sa susunod na linggo. Amen, mga kapatid? Okay. Pero siguro tanong lang sa atin, kinikilala ba natin o alam na ba natin kung ano yung unang ministry natin? Anong unang ministry natin? Ministry kay Lord. Ministry to the Lord. Yung ating pagsamba sa Kanya. At anong klaseng pagsamba ang gusto ng Panginoon sa atin? Pagsamba sa Espiritu at katotohanan. Okay? Pagsamba sa Espiritu at katotohanan. Okay. At sabi nga natin, kung wala ang Espiritu ng Panginoon, hindi talaga tayo makasamba ng tunay sa Diyos. No? Kaya baka meron sa atin dito na alam mo na hanggang ngayon ay hindi pa rin talaga buhay sa iyo yung sinasabi nating pagsamba sa Espiritu at katotohanan. No? Dahil nga wala pang Panginoong Yesus sa puso mo. Pero ang ating Panginoon, naghihintay lang siya na ikaw ay magpakababa sa kanyang harapan. Naghihintay lang siya na ikaw ay lumapit sa kanya at manalangin na papasukin mo siya sa iyong puso at tanggapin mo siya bilang iyong Panginoon at iyong tagapagligtas. Kung gagawin mo yan, matututunan mo ang tunay na pagsamba sa Diyos. Dahil nasa iyo na ang Panginoong Yesus, nasa inyo na ang banal na Espiritu ng Panginoon. Amen? Tayo pong lahat ay tumayo. Let's pray. Thank you, Lord. Hallelujah. Purihin ikaw, aming Panginoon. Salamat po, Ama, dahil sa iyong biyaya, kami ay naging mga tunay na mananamba sa inyo. Salamat po, Panginoon, dahil sa iyong pagmamahal sa amin, binigay mo ang iyong bugtong na anak upang magkatawang tao at mamatay sa krus para bayaran ang aming makasalanan.
upang mawala na yung hadlang sa aming paglapit sa inyo. Maalis na yung